Higit 2 milyong Pilipino na ang natutulungan ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa nakalipas na 2 taon. Pero ngayon nanganganib na matapyasan ang 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. May dapat bang ipangamba ang mga Pilipinong umaasa sa OVP? Alamin sa report ni Jason Rubrico. Higit 2 milyong Pilipino sa loob ng higit 2 taon. Ganyan na karami ang mga individual na nakabenepisyo sa iba't ibang programa ng Office of the Vice President. As of August 31 ng taong 2024, nasa 2,027,164 na individual na ang natulungan ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. 67% sa nasabing bilang ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga satellite offices ng OVP. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng OVP, malaking tulong ang 10 satellite offices at 2 extension offices ng tanggapan para maipaabot ang kanilang serbisyo sa mga Pilipinong nasa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Inihalimbawa ni Poa rito ang mga taga Mindanao. Kung ikaw ay taga Mindanao, no, at wala tayong satellite office doon, napakahirap po para sa kababayan natin na pumunta pa o bumiyahe pa papuntang NCR para lang makakuha ng medical benefits. In fact, kung totalin mo, hindi na po worth it, no? Yung gagastusin niya pambiyahe para lang makakuha ng medical benefits. So ito ang very simple but very concrete example kung bakit napaka-importante po ng ating mga satellite offices. Sa 10 satellite offices ng OVP, 4 dito ay nasa Mindanao, kabilang ang Davao, Zamboanga, Cotabato at Surigao, habang tig-3 naman sa Visayas at Luzon. Ayon kay Poa na ang manasabing tanggapan ay accessible at mabilis na napupuntahan ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan. Sa ngayon aniya ay wala pang plano ang OVP na magdagdag ng satellite offices sa susunod na taon. Sa ngayon, we are really strengthening the satellite offices that we have and they're already strategically located. Pero ang ginagawa natin, habang meron tayong mga satellite offices, we are constantly reviewing yung performance ng ating mga satellite offices. Kung sakali man na may mas strategic na location tayong makita, baka ang gawin na lang natin ay ilipat. Ang programang medical at burial assistance ang nangunguna sa mga ina-avail ng mga Pilipino sa tanggapan ng bise. Ani Poa, pinag-uusapan na rin nila ang iba pang mga proyekto na plano nilang ipatupad na sa tingin nila ay makatutulong sa mga Pilipino. Sa OVP, hindi tayo tumitigil sa pag-iisip ng mga karagdagang programa na pwede nating ibigay sa taong bayan para lalo tayong makatulong. Lalong-lalo na nga doon sa mga nangangailangan sa ating underserved communities. Para sa 2025, higit 1 milyong individual ang tinatarget na matulungan ng tanggapan ni Vice President Duterte. Pero nanganganib na matapyasan ang kanilang 2.37 billion pesos na panukalang budget. Matatandaan na mahigit 733 million pesos na lang ang inirerekomenda ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP sa susunod na taon. Kaya tanong ng mga nakararaming Pilipino na tanging umaasa sa tanggapan ng bise, paano sila nito ngayon? Una nang sinabi ni Vice President Sara na kinikilala ng OVP na ang kapangyarihan pagdating sa budget ay nasa Kongreso. Pero ganun pa man, handa aniya ang kanyang tanggapan sa kung ano man ang ibigay sa kanila na pondo at patuloy pa rin aniya ang trabaho ng OVP para maipabot ang mga serbisyo na karapat-dapat sa mga Pilipino. So wag po sila mag-alala. Marami naman po tayong pwedeng gawin. Maraming mga bagong programa or bagong mga more creative ways of delivering these services. At OVP will not stop. It's in its mandate para po maihatid talaga lalong-lalo na yung mga social welfare na pangangailangan, social welfare needs ng ating mga kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.